Hindi ko kailanman ikinahiya ang aking lola, si Lola Biang. Sa aming sityo, ang pangalan niya ay idinadaan lamang sa bulong. Siya ang mangkukulam ng Abalos. Pero para sa akin na 25 anyos na noon, siya ang taning pader na naghihiwalay sa akin sa malupit na mundo. Ang nanay ko ay pumanaw nang isilang ako, at ang tatay ko ay tumakas sa responsibilidad. Ang sabi ni Lola, natakot daw ang tatay ko nang makita ang itim na balat ng aking balikat, isang marka ng aming lahi. Ang bahay namin ay nakatayo sa dulo ng sityo, malapit sa isang kakahuyan na tila palaging may nakatitig sa iyo. Payak ang aming buhay. Pagtatanim ng luya at pag-aalaga ng mga itim na manok ang aming ikinabubuhay. Pero alam ko, ang tunay na lakas ni Lola ay hindi galing sa lupa, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sinubukan ni Lola na talikuran ang pangkukulam. Ayaw niyang mamanakor ang bigat ng sumpa. Pero hindi mo matatalikuran ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat. Minsan, may kakatok sa aming pinto sa kalagitnaan ng gabi. Isang 28 anyos na lalaking may dalang galit dahil niloko ang kanyang asawa, o isang byuda na nais bigyan ng hustisya ang pinaslang na anak. Nakita ko kung paano magritual si Lola. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala. Tahimik lang siya, nakatitig sa isang itim na kandila habang binubulong ang mga salitang tila nanggagaling sa ilalim ng dagat. At sa bawat pagpatak ng wax, alam ko, may isang taong nagdurusa sa kabilang dulo ng sityo. Nagsimulang gumulo ang lahat nang dumating si Maestro Gardo sa aming lugar. Isang lalaking nasa 45 hanggang 50 ang edad, laging nakaputi at may dalang krus na gawa sa pilak. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang albularyo mula sa malayong isla ng Palawan. Ang sabi niya, narito siya para linisin ang sityo mula sa mga kamay ng dyablo. Si Maestro Gardo ay hindi lang simpleng manggagamot. Mayroon siyang kasamang isang babae, si Elena, 23 anyos. Ang sabi nila ay anak ito ni Gardo, pero sa paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa, alam ko na may mas malalim silang ugnayan, isang ugnayang hindi banal. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke, hinarang ako ni Gardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila sinusukat ang bawat buto sa aking katawan. Ang lola mo, wika niya, sabihin mo sa kanya, ang kanyang panahon ay tapos na. Ang lupang ito ay hindi na para sa mga katulad nyo. Hindi ako sumagot. Tinandaan ko ang boses niya. May halong tunog ng bakal na kinakalos sa semento. Pag-uwi ko, ibinalita ko ito sa Lola Biang. Sa halip na matakot, kinuha lang ni Lola ang kanyang itim na aklat at ibinigay sa akin. Mateo, sambit niya, ang maestro ay hindi napunta rito para maglinis. Napunta siya rito para kuhanin ang natitirang lakas ng ating lahi. Ang tawag sa kanya ay mangkukuha, isang klase ng albularyo na nagnanakaw ng kaluluwa ng kapwa niyang mangkukulam para humaba ang kanyang buhay. Lumipas ang ilang gabi. Napansin ko ang unti-unting panhihina ni Lola Biang. Ang kanyang buhok na dati ay puti lang ay nagsimulang malagas. Ang kanyang mga kuko ay naging maitim at ang kanyang paningin ay lumalabo na. Isang gabi, naabutan ko siyang nakahiga sa papag. Hirap na hirap huminga habang ang kanyang tiyan ay tila may gumagalaw sa loob. Parang may libo-libong uod na nagpipiglas sa ilalim ng kanyang balat. Si Gardo, bulong ni Lola. Ginagamitan niya ako ng pabagsak. Isang sumpa na hindi mo mararamdaman ng sakit sa simula, pero dahan-dahan nitong uubusin ang iyong hininga.
Hindi ako makakapayag. Sa galit ko, lumabas ako ng bahay at tinahak ang tinutuluyan ni Maestro Gardo sa kabilang dulo ng sitio. Doon, naabutan ko si Elena na nakatayo sa bakuran, tila naghihintay sa akin. "Mateo," tawag niya. "Huwag kang lumapit. Ang maestro ay kasalukuyang nagriritual. Kapag ginambala mo siya, ang sumpa ay lilipat sa'yo." "Ano ba ang gusto niya sa amin?" sigaw ko. Tumawa si Elena. Tawang puno ng pait. "Ang apo ng Abalos. Ang lola mo ang huling may hawak ng itim na perlas ng pamilya niyo. Kapag nakuha iyon ng maestro, magiging immortal siya. At ako ang magiging reyna ng bagong kaharian na itatayo niya." Doon ko natanto. Si Elena ay biktima rin, pero isang biktima na naging kasabwat dahil sa pangakong kapangyarihan. Hinawakan ko ang aking braso. Ang markang itim ay nagsimulang uminit. Naramdaman ko ang lakas na matagal nang ibinabaon ni Lola sa aking pagkatao. Bumalik ako sa aming bahay. Si Lola na nagsusuka na ng itim na dugo. Sa gitna ng dugo ay may mga kumpul ng buhok at maliliit na buto ng hayop. Ito na ang huling yugto ng sumpa ni Gardo. "Mateo," hirap na sabi ni Lola, "kuhanin mo ang 7 itim na manok. Patayin mo sila sa harap ng aking papag. Ipunin mo ang dugo sa isang bao ng niyog. Idikit mo ang dugo sa iyong marka." Sinunod ko ang bawat utos ni Lola. Habang ginagawa ko ito, narinig ko ang alulong ng hangin sa labas. Ang mga bintana namin ay nagsimulang yumugyog ng malakas. Sa dilim, nakita ko ang anino ni Maestro Gardo na papalapit sa aming pinto. Kasunod si Elena. "Biang!" sigaw ni Gardo. "Ibigay mo na ang perlas. Huwag mo nang hintayin na mamatay ang apo mo sa harap mo." Biglang bumukas ang aming pinto. Pumasok ang maestro. Ang kanyang krus ay nangingitim na. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng sunog na lupa sa aming sahig. Sinugod ko siya, pero sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, tumalsik ako sa dingding. "Huwag kang makialam, bata," wika ni Gardo. Lumapit siya kay Lola Biang. Hinawakan niya ang leeg ni Lola, pero bago niya magawa ang huling orasyon, bumangon si Lola. Hindi bilang isang mahinang matanda, kundi bilang isang nilalang ng puro at maitim na lakas. Ang kanyang mga mata ay naging puti lahat. Hinawakan niya ang braso ni Gardo. "Ang perlas ay wala sa akin, Gardo," bulong ni Lola. "Ang perlas ay ang dugong nananalaytay sa aking apo." Sa sandaling iyon, ang aking markang itim sa balikat ay pumutok. Isang itim na likido ang lumabas dito at gumapang patungo kay Maestro Gardo. Nagsimulang sumigaw ang maestro. Ang kanyang puting barong ay nilamon ng itim na amag. Ang kanyang krus ay natunaw at naging mainit na likido na dumaloy sa kanyang kamay. Pero si Elena ay nakatayo lang sa pintuan. Pinapanood ang kanyang Panginoon na unti-unting naaagnas sa harap namin. "Sabi mo, maestro, tayo ay magiging Diyos. Pero tignan mo ang sarili mo. Ikaw ay nagiging uod na kinatatakutan mo." Di nagtagal, ang katawan ni Maestro Gardo ay naging isang tumpok na lang ng itim na abo at nabubulok na laman. Ang amoy sa aming bahay ay naging sangsang ng asupre at patay na hayop. Si Elena ay tumingin sa akin, isang huling tingin ng pagkilala bago siya tumakbo palabas ng bahay at naglaho sa dilim ng kakahuyan. Nilingon ko si Lola Biang. Siya ay nakahiga na, nakangiti habang unti-unting nawawala ang liwanag sa kanyang mga mata. "Mateo," sambit niya, "ang sumpa ay natapos na sa kanya, pero ang ating lahi ay mananatili. Gamitin mo ang natitirang lakas sa kabutihan o para sa hustisya. Ikaw na ang bahala." Iyon ang huling hininga ni Lola Bian. Ilang dekada na ang lumipas. Ako ay matanda na rin at narito ako ngayon sa lungsod, malayo sa sityong Abalos. Ang sabi ng mga tao, ang sityong iyon ay wala na sa mapa, nilamon na raw ng isang malaking landslide o kaya ay sadyang kinalimutan na ng panahon.
Ako si Mateo, ang huling tagapagmana ng pamilya Abalos. At hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim, mag-ingat kayo.